Sabay-sabay po natin basahin ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 3:1-5. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin basahin. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabanal na salita. Labat mo ang ating kamagat. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin. Signs that you have pride, arrogance, and jealous spirit. Hallelujah. So, ang sabi dito, mga kapatid, signs that you have pride, arrogance, and a jealous spirit. Pwede mo ba sabihin sa sarili mo, hindi ako yun? Hindi ako yun. Parang konti lang, para kayo yun ah. Pwede mo ba sabihin, hindi ako yun? Amen? Dahil sa tulad nating mga mananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, inalis na ito ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsuko natin, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sige, makakaupo na tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Handa ka na ba, Ili? Ili? Praise the Lord. Signs that you have pride, arrogance, and a jealous spirit. Mga kapatid. So itong sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid, na in the last days, ang sabi ng ating verse, mga kapatid, 2 Timothy 3:1-5. No? Ang sabi dito, datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So mas mapanganib ngayon, mga kapatid, sa panahon natin dahil we are living in the end times. Dahil sa time natin, mga kapatid, hindi lamang physical, hindi lamang, mga kapatid, literal na laban, kundi spiritual na laban, mga kapatid. Kaya mapanganib, mga kapatid, dahil ang magiging ano nito, mga kapatid, ang ating kaluluwa. Amen? Kaya, mga kapatid, alamin natin sa ating mga sarili kung nandito pa ba ang mga ganitong uri ng espiritu sa ating mga buhay. Dahil lahat tayo, mga kapatid, mayroon yan nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ngunit na bago na yan, naalis na yan nung tayo ay tumanggap, mga kapatid, ng kalooban ng Panginoon ginanap sa ating buhay ang mga salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang dun sa Acts 38, mga kapatid. Ang iba kasi, pag naganap na yung Acts 38, okay na, no? Yan pa lang ang umpisa, mga kapatid, ng laban, ng spiritual laban dito, mga kapatid, sa huling araw. We are living in the end times. Tandaan po natin ito, mga kapatid, no? So mapanganib daw, mga kapatid, sa mga huling araw, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Amen? Nangyayari ba, mga kapatid? Kahit magpamilya ngayon, kahit magkapatid, no? Kahit kambal na, kapatid, nag-aaway, nagpapatayan pa. Dahil nagiging makasarili na, mga kapatid, ang mga tao dito sa huling araw na ito. Ngunit sa mga Kristiyano, hindi tayo magiging makasarili. Amen? Dahil ang tunay ng mga Kristiyano, gaya ng nangyari, mga kapatid, sa Acts chapter 2, doon, mga kapatid, kung nakatanggap na sila, mga kapatid, ng ganap sa kanilang buhay ang ebanghelyo, ang lahat nila, mga kapatid, na pag-aari ay para sa lahat. Amen? Yung lahat nila, mga kapatid, na kung ano ang mayroon sila ay binibigay nila sa lahat ng kapatiran na pantay-pantay. So binigyan tayo ng halimbawa na dapat din nating sundin, mga kapatid, dahil we still living in a grace period, mga kapatid. So sa grace period, sagana ang grasya ng Diyos, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong magiging makasarili. Kaya ang sabi dito, sa huling araw daw, mga kapatid, yan ang nangyayari, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Nagiging makasarili na ang tao. Maibigin sa salapi. Amen?
Mas dinudyos na nila ang salapi, mga kapatid. Nawala na ang pagsamba nila sa tunay at nag-iisang Diyos. Dahil mas gusto nila sambahin na ang kayamanan sa mundong ito. Ang sabi nga ng Panginoon, maangkin mo man ang buong kayamanan ng sanlibutan. At ang kaluluwa mo naman ay mapahamak, anong pampalit mo doon? Kaya mo ba ipalit ang lahat ng kayamanan ng mundo? So magiging useless yan, mga kapatid, no? Mga mapagmalaki, ito na, mga kapatid. Nagiging mapagmalaki na sa time na itong tao. Umangat na ng kunti sa buhay, akala mo nang hindi umaapak sa lupa. Mga kapatid, di ba nangyayari yan sa mga pero sa mga Kristiyano na tulad natin, iba. Dapat habang lumalaki ka o tumataas ka o yun, inaangat ka ng ating Panginoon, lalo kang nagpapakumbaba. No? Dahil the more, mga kapatid, na humble yourselves, mga kapatid, the more God will lift you up. Yun ang dapat sa atin ng mga Kristiyano. No? Mapagtungayaw. Pero mga kapatid, ito na sa time natin nangyayari ito, masuwayin sa mga magulang. Di ba, bata pa nga lang, hindi na kayang sawayin ng magulang, mga kapatid. Ang magulang na ang sumusunod. No? Ngayon, bawal na. Pag pinalo mong anak mo, makakasuhan ka na. Anong gusto mo sundin? Sinasabi ng salita ng Diyos, hindi yan mamamatay pag pinalo mo. No? Pag sinaway mo yan at pinalo ang kapatid, ay hindi yan mamamatay. Ngunit kapag pinabayaan mo yan, hindi mo sinasaway, ay ang kaluluwa niyang mapiktuhan. Ganon din sa atin, ng mga mananampalataya. Dahil iniibig tayo ng Diyos, sinasaway niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pangangaral ng mga preacher dito, kapatid, sa likuran ng pulpito. Kaya nga, kapatid, pag sinasaway tayo, magpasaway tayo. Huwag tayo maging mapagmalaki pa, matigas o masuwayin, mga kapatid. No? Mga walang turing, no? Wala nang paggalang. 'Di ba? Wala nang galang sa mga magulang o sa matatanda o sa mga leader, mga kapatid, no? Mga walang kabanalan. No? Hindi na namumuhay ng kabanalan kasi mas gusto na yung mga gawa ng sanlibutan. Ngayon nga, mga kapatid, mas pinaniniwalaan pa ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. 'Di ba? Mas madali pa paniwalaan ang kasinungalingan ng tao kaysa sa magayag ka ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, no? Mga walang katutubong pag-ibig, hindi naman pagmahal, kapatid. Mga walang paglulubag, mga suwail na, mga kapatid, no? Ganyan ang nangyayari ngayon sa mundo. Pasalamat tayo, mga kapatid, dahil ganyan din dapat tayo. Ngunit natagpuan tayo ng ating Panginoon at tumugon tayo sa pagkatawag ng Panginoon. Kaya ito tayo ngayon, mga kapatid, na ating naunawaan, mapatid ang salita ng Diyos dahil binuksan ng Panginoon ang ating spiritual na kaunawaan. Amen? Amen. Mga palabintangin, ito na. No? Mahilig magbintang, mga kapatid, no? Mga walang pagpipigil sa sarili. Ito dapat, sa tulad na natin, dapat mayroon tayo na nito. Yung long suffering, mga kapatid, no? Pigilan mo. Minsan, di ba, gusto mo ng, kung nasa sanlibutan pa tayo, gusto na natin kutusin, di ba? Pero hindi, dapat, mga kapatid, magpigil pa rin tayo dahil nandito na tayo, Kristiyano na tayo. Di ba? Hallelujah. Mga mabangis. Biro mo. Pag sinasaway ng kapatid, siya pang matapang, siya pa yung masiga. Di ba? Siya pa yung nambubulyaw. Hindi ganon. Sa Kristiyano ay wala na yon. Pero sa mga makamundo, ganyan ang nangyayari. Di ba kita mo kapatid, ano lang mapatid sa kalsada, tingnan mo sa Pilipinas. Di ba marami nagpapatayan dahil lang doon sa hindi lang pinalusot, hindi lang pinagbigyan ng lumusot. Di ba na marami tayong napapanood sa video? No? Ganyan ang anong ng tao sa huling araw, mapatid, no? Hindi mga maibigin sa mabuti. Mas gusto pa gumawa ng masama kaysa sa kabutihan, no? Mga lilo, mayayabang, di ba? Mga matitigas ang ulo. No? Pero wala na yan sa Kristiyano dapat. Mga kapatid. Kung noon ganyan ang buhay natin, sa katigasan ng ulo, numero 1 tayo doon. Pero di ba pinalambot yan ng Panginoon? Sa pamagitan ng pagsunod natin ng kanyang mga banal na salita. Ang sikreto lang, mga kapatid, ay obedience. No? Kung gusto natin mawala yung mga bagay na ito sa ating buhay. Kasi yan, mga kapatid, ang in-inject sa tadas talaga sa buhay ng tao. So dapat mawala yan sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Amen? Hallelujah! Mga palalo, biro mo? Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos.
ganyan na ngayon ang ginagawa. Mas gusto pa nila pumunta doon sa Kalayawan kaysa sumamba. No? Sa ngayon, although, pero marami tayo ngayon, ibig sabihin mga kapatid, no? Ilan tayo? 20? Praise the Lord. No? So, yung iba kung mga wala pang pasok, sigurado nandito din. So, purihin ang Diyos mga kapatid, no? Hallelujah! Namayan nyo ng kabanalan. Kala mo ka, banal na banal mo tingnan. Ngunit ang loob pala mga kapatid, puno ng kasamaan, puno ng buto ang sabi ng ating Panginoon. Agaya daw ng nitso na pinamutian doon sa palibot, ang ganda-ganda tingnan sa labas, pero ang loob ay puno ng buto. No? Hallelujah. Namayan nyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan ito. Bakit tinanggihan nila ang kapangyarihan? Dahil mas gusto nila gawin ang mamuhay sa kasamaan kaysa mamuhay ng may kabanalan. Amen? So, ang sabi ng Panginoon ay lumayo ka rin naman sa mga ito. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, lumayo ka rin sa mga ito. Praise the Lord. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Pinaalalahanan tayo mga kapatid, hallelujah, Apostle Paul sa pamamagitan ng sulat niya kay Timoteo, na lumayo ka rin sa mga ito. No? So, ang kanyang mga pag-uugali, dapat nalis na yan sa tulad natin ng mga mananampalataya na sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So yan ang nangyayari mga kapatid sa huling araw. 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 5. Ito sa tulad na natin ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi, ipangaral mo ang salita. Amen? Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. No? In season and out of season mga kapatid, preach the word of God. Amen? Yun dapat. Lagi tayo doon sa word of God. Ano man yung mga hindi natin pagkakaunawan, basta preach the word of God. Mga kapatid, kahit na sino man ang masaktan. Amen? Sumawata ka sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa sarili mong karunungan at kalaman. Amen? Sumaway ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sa mga nagtuturo, dapat mahaba yung ating pasensya. Ang pagpapahinuhod. Kasi mayroon na, pag nagtuturo ka dito, may sumagot sa'yo ng ano, pag wala kang pasensya, baka makutusan mo na wala sa oras. Hindi ganon. Sa tulad na nating mananampalataya, dapat mahaba ang pasensya mo. Dahil pag hindi mahaba ang pasensya mo, huwag kang maging guro ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Next, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. So ito ng time na mas gusto pa nila pakinggan ang mga ginagawa doon sa sanlibutan o pinapanood ang mga gawa ng sanlibutan kisa sa nangangaral ng salita ng Diyos. Mas gusto pa nila pakinggan doon ang makabundong gawain ng tao kisa doon sa nangangaral ng salita ng Diyos. Di ba nakikita kayo mayroong nagpapayuniring mga kapatid na nag-evangelize, di ba? Mag-isa lang sana nag-evangelize. Walang nakikinig. Pero pag doon pakita mo doon sa chismisan, ang daming tao. Di ba? Pero pag salita ng Diyos ang pinapangaral, ayaw nila makinig, mga kapatid. So yan ngayon ang nangyayari sa buong mundo. Kaya tayo dapat mahaba talagang pasensya natin. May makinig man o wala, mga kapatid, ang importante, ma-share natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, yan ang utos niya sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah! Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ito mga kapatid, gusto na lang nilang mapakinggan. Kaya mga kapatid, dahil ayaw nila makinig ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, lumilipat sila kung saan-saan. Di ba? Pumupunta kung saan-saan church na doon mapakinggan lang nila yung gusto lang nila mapakinggan. Yung gusto lang nila pagmamahal, no? Pagpapala, no? Prosperity gospel, no? Ayaw nila sawayin ang salita ng Diyos. No? Ngunit dito mga kapatid sa atin, no? Ang utos ng Panginoon, ipangaral mo. In season and in out of season, preach the word of God. Kaya huwag kayong magtaka kung gano'n na lang tayo mangaral dito ng salita ng Diyos. Dahil yan ang utos ng Diyos. Kapatid, mas mananagot kami pag hindi namin yan ipangaral sa inyo o sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! So magkakaroon daw sila ng katinang tainga na gusto nila kapatid magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Mas gusto nila sabihin, ay, brother, okay lang yan. Nagkamali ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Yes. Ngunit nandito ang salita ng Diyos na sinasaway tayo. Mahal ka ng Diyos, kaya ang sabi niya sa Revelation 3:19. Di ba? 3:19 yun, Brother Lorenzo?
na sinasaway daw ng Diyos ang kanyang mga inibig, pinapalo niya. So kaya kapag pinapalo kayo ng salita ng Diyos, magpasalamat kayo dahil iniibig kayo ng Diyos. Di ba ang awit natin? Di ba sabi niya, nais kong ibigin ng Panginoon, hindi dahil sa mga pagpapala. No? Hindi iniibig natin o pinupuri natin, sinasamba ang ating Panginoong Diyos dahil siya ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba at pagpuri ng katulad mo at katulad ko. Amen? Hallelujah. Kaya nga sa mga ganitong pagtitipon, huwag nating mga pati, basta may time ka, magsamba kahit nag-away man kayo ng asawa mo o nag-away man kayo ng kapitbahay mo. Kapatid, magsamba ka pa rin sa ating Panginoon. Ano man ang problema at pagsubok, basta may time ka na magsamba, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon. At hindi ka na magdadahilan pa ng mga gawa mo na dahil mayroon ka lang hindi naunawaan o mayroon ka lang katampuan o mayroon ka lang sama ng loob. Amen. Lalo ka mga kapatid, mapapahamak ang ganyan ang ginagawa. Amen? Amen. Hallelujah! At ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga. Biro mga kapatid? Kaya nga sa time natin ngayon, mas gusto pa nila pakinggan ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. No? At mga ibabaling sa katha. Ito na, yung katang tao, katang isip lang ng tao. Ang sabi ng Panginoon, ito ay para sa atin, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Tayong sinasabihan dito. Magtiis ka ng mga kahirapan. Yes, mahirapan na kapatid ang maglilingkod sa ating Panginoon dahil pagod ka, puyat ka, no? Nagsasakripisyo ka ng oras mo, ng ano ka, hirap ka sa paggawa, ng kung anong mga ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Tanda natin kapatid, hindi yan lahat mawawalan ng kapuluhan. May kapalit yan sa ating Panginoon. Kaya wag natin sabihin, ganito Panginoon ang ginawa ko. No. Lahat ng ito mga kapatid ay mayroong ipagkaloob sa atin ang Panginoon. Kaya doon tayo mga kapatid sa reward ng Panginoon. Hindi sa kung anong isipin ng tao sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So magtiis ka ng mga kahirapan. Dahil kapag nagtitiis tayo ng kahirapan mga kapatid, tayo sa kahirapan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung siya ay luwalatiin, ganun din tayo na tagasunod niya, maluluwalatiin ng mga kapatid. So yun ang ating pinaka-reward mga kapatid. Kaya huwag tayong manghimagod sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Lahat yan mga kapatid ay mayroong reward. Amen. Amen? Hallelujah! Gawin mo ang gawa ng ebanghilista. Hindi lamang dahil evangelist yung ating mga kapatid, kundi bawat isa sa atin talagang kailangan mag-evangelize. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, magiging witness tayo sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, at sa hindi mo kakilala. At sa ang sulok man ng mundo. Amen? Kapag natanggap natin ang banal na Espiritu. Amen? So ganapin mo ang iyong ministeryo. May kanya-kanya tayong itinakda ng Panginoon na ministeryo, mga kapatid, sa iglesyang ito, gawin at gampanan mo ang ministeryo mo. Amen? Hallelujah, hindi yung pakialaman mo, hindi mong ministeryo. No? Gampanan mo muna ang ministeryo mo. At kung malugod sa iyong Panginoon, i-lift up ka ng Panginoon at bibigyan ka pa ng mas maraming ministeryo. Amen. Eh yung isang ministeryo pa ka lang, hindi mo kayang gampanan. Makikialam ka pa sa hindi mong ministeryo. Okay? So alisin natin yan bilang tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen. So ganapin natin ang ating ministeryo mga kapatid. So ang sabi mga kapatid, hallelujah, mayroon tayong 7 pag-aralan dito mga kapatid ng mga signs ng isang tao. Mayroong pride, mayroong nagiging arrogante mga kapatid, at mayroon siyang jealous spirit. So, ang 7 na ito mga kapatid, tandaan natin dahil itanong nyo sa bawat sarili ng bawat isa sa atin na baka ang isa dito ay nasa sa iyo pa na kailangan mo yan mga kapatid isuko sa ating Panginoon. Una mga kapatid, considering yourself better than others. Kaya kapag ako, kaya mahirap yung ako mga kapatid. Mas magaling ako dyan, mas marunong ako dyan. Hindi ko pakikinggan yan si Brad Julico. Mas magaling pa ako dyan, bago lang yan, kailan lang yan. Yan mga kapatid, spirit of pride yan, arrogance, and jealousy. Dapat maalis yan sa atin. Amen? Hallelujah, wala na ba sa atin yan mga kapatid? Hindi tayo mapatid nagpapataasan dito, nagpapagalingan. Isa lang magaling dito, ang Panginoon. Lahat tayo mapatid, pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ganapin mo ang ministeryo mo, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pangalawa mga kapatid,
You see mistake of others, but not yours. Amen. Tandaan natin to. Yung nakikita natin yung pagkakamali ng iba, pero ang pagkakamali mo, hindi mo alam, hindi mo nahalata na maling-mali ka na pala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Matthew 7, no? Hallelujah. Sabi niya, wag mo daw, aalisin mo daw muna yung tahilan na nasa mata mo bago mo alisin ang puwing ng kapatid mo. Ang puwing ng kapatid mo, buhangin lang. Yung sayo, troso na. Hindi na ito makakita. So dapat mapatid, ang sabi ng Panginoon, halo kapag mayroon kang ganyang pag-uugali mga kapatid, mayroon ka pa rin spirit ng pride, arrogance, and jealousy. Mga kapatid. So wala na ito sa atin, di ba mga kapatid? Hallelujah, good evening pala dyan sa mga naka-online. Hindi ko kayo nabati, makinig lang po kayo. Hallelujah. Next mga kapatid, mistreating people who could have been a blessing to you. Minsan mga kapatid, nakita mong kapatid mo, di ba, nami-mistreat mong ginagawa niya, na sinaway ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagalit ka. Amen. Hindi mo alam na magiging blessing pala yan sa'yo. Dahil yun ang ginamit ng Panginoon para sawayin ka, para ituwid ka, para iparating sa iyo ang salita ng Diyos na nais ng Diyos na mabago sa buhay mo. Amen? So baka nandyan pa yan sa atin mga kapatid, kailangan maalis yan. Pangapat mga kapatid, not seeking counsel in times of trials and difficulties. Kapag nandun ka sa pagsubok, o nandun ka sa mga kapatid sa mga difficulties sa buhay mo, dapat mga kapatid magpa-counsel ka sa mas mataas sa'yo, sa leader mo o sa pastor mo. Huwag kang magpa-counsel doon sa sanlibutan. Dahil sigurado pag nagpa-counsel ka sa kapitbahay mo, inom ang pupuntahan mo. Nakukuha nyo? Makamundo ang ituturo sa'yo. Hindi ka tuturuan ng maka-Diyos doon. Dahil makamundo yon. So dapat nagpa-counsel tayo sa ating mga leader, sa pastor, sa ating mga mentors, mga kapatid. Amen? So kapag may ganyan kapag-ugali, mga kapatid, delikado. So pang-lima mga kapatid, always speak the negative side of others but not yours. Amen. Ito mahirap. Lagi mo lang sinabi, yan lang. Di ba? Pero yung sa'yo, pagkakamali mo, hindi mo na, di ba? Dapat wala na sa atin yon. Dahil tayo magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon, nagkamali man ang kapatid, nagkasala man ang kapatid, i-lift up natin, huwag mong lalo mong ilugmok, huwag mong lalong apakan. Amen. Mga kapatid, hindi yan ang ugali ng tunay na Kristiyano. Amen. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pang-anim, you make your own disciplinary action without the consent of the people that God put over you. Minsan nagdidiin ka ng sarili mo. Hindi ako atin, didiin ko muna ang sarili ko, magpapahinga muna ako. Dapat ba yun? Kapatid? Nagdidesisyon ka ng sarili mo, akala ko ba na isuko mo na sa Panginoon ang buhay mo? Akala ko ba si Kristo na namumuhay sa buhay mo? Bakit hindi mo kaya, mapatid? No? Hallelujah. Iniisip mo ang sarili mo, o yung sarili mo lang, mapatid, yung hindi mo alam kung kaya nga sa atin, mapatid, sa mga desisyon natin sa buhay, lalo na sa tulad na natin sa mga Kristiyano, mapatid. Pastor ka man, leader ka man, o elder ka man. Kapag sa mga desisyon natin sa buhay, tingnan mo magiging epekto, mapatid. Lalo na kapag membro ka ng iglesyang ito. Ikaw ang tinitingala. Leader yan, di ba? Bakit ganun na lang palati? Panay na lang tampururot. Di ba? Panay na lang ang pagka may hindi may unawaan, hindi maintindihan. Panay na lang lip group. Pero parang wala na kayo nag-lip group, di ba? Kasi wala na rin magbabalik. Gumawa ka ng sarili mong grupo pag nag-lip group. Hallelujah. So dapat malis na ito sa atin mga kapatid bilang mga Kristiyano. Napakasimple mga kapatid itong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung mayroon kang pagsunod sa salita ng Diyos, madali lang ito gawin. Amen. Amen? Hallelujah. At ang pagpito mga kapatid, you always gossip and never guard your tongue. Iwasan na natin ito. Amen. Dahil ito mga kapatid, alam natin ang dila natin ito, puno lang ito
puno ito ng mga kasamaan. Na siyang pinagpupuri natin sa Diyos, ngunit pinalalait mo rin sa iyong kapwa. Amen. Dapat maalis na sa atin yan. Di bali nandun na tayo kapatid. Yung blessing ang lumalabas dito, malulugod sa iyo lalo ang Panginoon. Pero kung hanggang ngayon, leader ka na, o matagal ka na sa pananampalataya, puro pa masasama ang sinasalita mo. Dapat maalis yan sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya dahil kapag hindi pa yan alis, mga kapatid, no? Nandun pa rin ang espiritu ng pride, Amen. arrogante, at spirit of jealousy. Handa ba maalis yan sa ating mga buhay, mga kapatid? Simple lang, mga kapatid, sunod lang natin ang kalooban ng Panginoon. Tanggalin niya ng Panginoon. Isuko lang natin sa Panginoon. Idulog lang natin sa Panginoon, sabi niya. Yes, nandun tayo, mga kapatid, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Sino bang hindi nagkakamali? Di ba? Ngunit, mga kapatid, we need to accept that we make mistake. So, ang gagawin na natin? Confess. Come back to God, repent, and accept the consequences. Yes. Nagkamali tayo, yan ang gagawin natin. May babalik ba natin yon para may tuwid? Hindi na. Nagawa na natin kanina, nagawa na natin kahapon, noong nakaraan sa buhay natin. Pas na natin yon, huwag mo nang anuhin yun, kapatid. Ang importante ngayon, lumapit ka sa Panginoon, maniklod ka sa Panginoon, sumuko sa Panginoon, mag-surrender ka sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon ang ating mga kahinaan sa buhay. Ganun ang sikreto, mga kapatid. Hindi na kailangan na magmalaki pa tayo, magmayabang pa tayo, na parang naging inosente pa tayo. No, nagkamali ka na ng sarapan ng Panginoon. Accept lang, mga kapatid. Ang sikreto lang, lumapit sa Panginoon. I-accept mo, nagkamali. Humingi ng sorry sa Panginoon. Nandito pa tayo sa grasya ng Diyos. Huwag mong hintayin na doon ka nakatulan, mga kapatid, sa trono ng ating Panginoon. Sa luklukan niya, naharap ng lahat ng tao doon. Dapat dito pa lang, mga kapatid, magpatuwid na tayo sa ating Panginoon. Nagkamali man tayo, nagkasala. Balik. Ano pa magagawa natin? Nagawa mo na eh. Nagawa na natin eh. So, the best na gawin natin, mag-surrender sa Panginoon. Isuko, humingi ng tawad, mga kapatid, and accept kung ano man ang consequences na gawin sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen? Gaya ni David, di ba, in-accept niya ang consequences. Na although pinag-pray niya pang kanyang anak na mabuhay. Ngunit dahil yun ang consequences sa ginawa niya, mga kapatid. So sa atin, wag na mangyari yan, mga kapatid, sa ating mga buhay na ganyan ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga bang iwasan na natin, mga kapatid, mga pagkakamali sa buhay. Nandito na tayo, Kristiyano na tayo, hindi tayo perfecto. Pero isipin natin ang consequences. Kasi hindi lang ikaw ang magsasuffer. Pamilya mo, anak mo, apo mo sa tuhod. Dahil sa pagkakamaling ginagawa natin. Lalo na sa tulad na nating mga Kristiyano, mga kapatid. Alam na natin ang katotohanan. No? Hallelujah! So sa ating conclusion, mga kapatid, praise the Lord. 1 John chapter 4 verse 1 to 4. Hallelujah! Thank you, Jesus. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ito rin, mga kapatid, sa huling araw. Kaya nga, test every spirit. Kagaya ng pangyayari noong nakaraang gabi, di ba? So tinitest natin ang espiritu noon. Amen. Di ba? Hindi tayo makapasok, pero hindi papayag Panginoon, hindi natin mapasok, mga kapatid, kung anong nais at purpose ng Diyos. No? So mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Amen? Kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw na mga bulaang propita sa sanlibutan. So 2,000 years ago, sinasabi na ng banal na kasulatan na maraming magsilitaw na mga bulaang propita. Kaya hindi po porque nagprophesy na sa nang ganito, kaya nga, di ba, mga vision natin, yung mga panaginip, di ba, pinagpipray natin sa Panginoon, pinapakonfirm natin yan sa Panginoon kung galing ba talaga sa Panginoon o hindi. Kasi hindi lahat na pati ng nag-prophecy ay propita ng Diyos. Ang iba, propita ng kalaban, propita ni Baal o propita ni Satanas, mga kapatid, no? Hallelujah. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. So, binigyan tayo, mga kapatid, ng ng Panginoon kung paano natin makikilala, no? Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong na sa laman ay sa Diyos. Amen. So kapag itong pinapahayag ng isang propeta o pahayag ng propesiya, mga kapatid, kung inano niya tungkol sa ating Panginoon o ang kapurihan sa Diyos, mga kapatid, na ang Diyos na ito ay nagpahayag sa laman.
at nakilalang si Yesu Kristo mga kapatid, ay sa Diyos daw. Amen. Amen? So doon natin makikilala. Ngunit kapag ang Espiritu o isang propeta na nagpahayag na dahil sa akin ako, ito ang propesiya ko, mag-ingat kayo doon. Amen. Dahil hindi yun galing sa Diyos. Dahil kapag galing yun sa Diyos ang maluluwalhati. Ang Diyos ang kanyang itataas. Amen? Kaya sa mga nagpaprophesy, darating ang time, bawat isa naman sa atin, magkakaroon ng ganyan. No? Hallelujah! So at ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Kaya kapag kontra sila sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, na ang Diyos ay naparitong nasa laman at nakilalang si Jesus Christ, kapag hindi nila pinapahayag yan, hindi daw sila sa Diyos. Amen? At ito ang sa Antikristo. So dalawa lang kapatid, either kapananampalataya ni Kristo o Antikristo. No? Na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So 2,000 years ago pa, mga kapatid, ang Antikristo ay nasa sanlibutan na. Ngunit darating ang time na ipahayag niya talaga na bulgar na sa buong mundo na siyang Antikristo at malapit na yan, mga kapatid. No? Hallelujah, verse 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Mas makapangyarihan ang nasa atin kisa sa kanila. Sino yon? Ang banal na espiritu ay nasa atin. Mas makapangyarihan ang banal na espiritu kisa sa mga espiritu ng sanlibutan o espiritu ng demonyo na yan, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, kapag inaaligiran ng espiritu ni Satanas, mga kapatid, dapat sinusuko natin yan, nilalapit natin sa Panginoon, sinasaway. Kaya ang sabi ng Panginoon, no, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Nangigit sa kapangyarihan ng kalaban, including Satan. So gamitin natin yan, mga kapatid. Use that power to glorify Jesus sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Amen. So mga kapatid, we need to test every spirit. Hindi lamang ang katabi mo. Hindi lamang ang espiritu ng kahit na sino. Kundi ang sarili mo mismong Amen. espiritu ang i-test mo. Amen. Baka mamaya test ng spirit ng iba. Ang espiritu mo pala Ang may dala dyan lang. hindi maganda, mga kapatid, no? So, test your spirit at alisin ang pride natin sa ating mga buhay. Amen. Dahil ang pride, mga kapatid, yan ay espiritu ni Satanas. Dahil sa pride na yan, mga kapatid, kaya nilaglag si Satanas. Kasi kung tutuusin si Satanas, mga kapatid, isa sa pinakamahal ng ating Panginoon. Amen. No? Siya ang pinakamagandang anghel na ginawa ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang pride, kaya kung kaya nga ilaglag ng Panginoon si Satanas, how much more tayo? Kung ma-pride pa rin tayo hanggang ngayon. Amen? Hallelujah! Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Palakpak muna sa Panginoon. Patapos na tayo, mga kapatid. Hallelujah! So ang gagawin natin, mga kapatid, we need to defeat that spirit by the Holy Spirit. Amen. We are fighting, mga kapatid, the spiritual battle. So kailangan mag-defeat lamang natin ang espiritu ng demonyo, espiritu ng makasanlibutan, espiritu ni Satanas sa pamagitan ng banal na espiritu na ating natanggap sa ating Panginoon. Amen. Amen? You cannot defeat the spirit without the Spirit of God sa ating buhay. Amen. So gusto natin ma-defeat yan, mga kapatid? Amen. Magpakapuspos tayo sa banal na espiritu ng ating Panginoon dahil yun ang bibigay sa atin ng kapangyarihan, mga kapatid, no? So defeat the spirit of pride, arrogance, and jealousy by the power of the Holy Ghost. So to God be all the glory. God bless us all, mga kapatid, at tayong lahat ay tumayo